Dako kog bahin sa grasya. Kay ila 6 minutos ako kuno 40. Ayson. Swertihon gikay ko. Sa daang tugon, bihira na mention ang grace. Bihira, Tagalog no? Kay kananga grace, promise grace. Salamat sa bagong tugon, masubsob na isgutan ang grasya. Praise the Lord. Tungkol kay di lang kinisaad, natuman. Sa daang tugon, ang Diyos tulosan na mandaan. Kung nagpabilin siya ngawa mahikay, di siya grasya. Salamat sa Juan nakakita gyud. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero di lang enough ang pulong na himong Diyos. Diyos ang pulong. Kini nga pulong puno sa grasya. Full of grace and reality. Then yon tabernacle among us. While nagsulti siya ni, pwede na tumaingon nga ang Diyos nahikay na. Dili gali siya uban nato, kundi sulod na nato. O ang mensahe uno, ipakita kalabot unsa ning grasya ang makahuluganon. Imagine na, kung nagpabili ng Diyos ngawa mahikay, wa moagi kahikayan sa pagkahimugso, pagkinabuhi, sa Diyos taong pagkinabuhi, misulod sa pagkalansang sa krus, pagkabanhaw, pagkayab, na nahimo siyang life-giving spirit. Dili baka pamatuod ang Biblia, the Lord be with your spirit. Amen? Grace be with you. Titus na sa Timothy na. Pero ang gihatag verses din sa Roma, nagpakita nga ang grasya sa Diyos naa sa itong Espiritu. Pero kinsa maning grasya sa Diyos, maura ang Diyos nga nani Kristo, siya ang tinubdan, ang anak, mao ang elemento, o ang Espiritu, mao ang pagpalatay o pagpaambit. So, salamat sa mensahe uno, nga ang atong Diyos, nga mao ang grasya, miabot og naa sa atong Espiritu. Amen. Mukot lang ko gamayng butang. Mga tao nagulat sa second coming of the Lord. Kaya gingon man makita gid siya sa mga mata. Pero kita nga nabalikan na sa Ginoo sa pagkabanhaw. Di ba sa 1:14, di ka muna ko biyaan nga ilo, maadto ko sa akong amahan, mag-andam ko, ug maandam na kini nga puluyanan, I will bring you to myself. Kini mo'y matikdi sa mga magbabasa. Asa gali ko, tuwa mo. Ngani ang mutual dwelling. Naa siya nato, naaputan niya. Galiingon siya sa chapter 14, on that day you will know that I am in my Father, you in me, and I in you. Megsoon, sayo na to, pag-ingon karon natong Ginoo naa nato. Particularly sa atong Espiritu. Busa common, bisan niyang people, kanunay hisgutan, exercise her spirit. Kaya nga itong Espiritu, mo man ang galamhan, nagibuhat sa tao, aron makontak Diyos, maduol ang Diyos, mapahimos lang ang Diyos. No other way to enjoy this grace nga sination sa message 2. Is just to use our spirit. Amen. Why you exercise your mind? Ang mga tao magtutuon sa Biblia,
kanunay nagtuon o nagamit silang hunahuna. Well, ang Biblia na yun, set your mind in the Spirit. Amen. Nga naman, kay kung na-set atong mind sa Espiritu, mapahimos na to ang grasya sa Diyos. Muna, makahuluganon kayo ang grasya sa Diyos sa mensahe uno, o ang tibuok Biblia, labi na sa bagong tugon, atog yung tunan, aron atong masabtan, kining makahuluganong grasya sa Diyos. Ang Diyos Espiritu, kita doon na Espiritu sa creation. Kung sa may purpose, kadili nato matandog ang Diyos, mapimursan ang Diyos, gawa sa ato Espiritu. The only way to touch the Lord, to enjoy the Lord, to receive the Lord, to receive His dispensing, only our spirit. May son, pwede na ito inon sa unom ka sa paatiman nato sa itong mga young people, no? Gikan sa regeneration, hantod sa paggamit, sa pag-ilas ng Espiritu, yang pa sila, gisgutan na ning tanan. Sa makasubo kung kita nangatigulang, unya wagi nato ni mabatyagi na sikretos Dios. Medyo dunay alkanse ang dispensing sa Ginoo. Kaya ang economy, sure naman gipambit, gusto siya o grupong mga tao na ilalom sa iyahang pagpili, pagtubos o pagpaambit, aron siya ikapanayag. Amen. O kining tanan, nga buhat siyahang pamatigayon, mao ni ang grasya sa Dios. Kay kung wala ang grasya sa Dios, ang pamatigayon sa Dios, empty. Why ay nahitabo? Salamat nga itong Ginoo nahikay na. Salamat kita na ang katumanan sa 7 great matters of God's economy, mao ang incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension. These 5 sequence, no? May resulta ni og lawas. Ang ikaonom nga aspeto sa great matters of God's economy is the body. Because of that processes, it result the body. Milugwa ang lawas o kining lawas sa karon temporarily naas ka iglesianan na padayag. Salamat sa Iglesia sa Oroquita. Hallelujah! Ang Iglesia sa Oroquita nagpadayag sa universalong lawas ni Kristo nga nahulma o napurma siyang pagkabanhaw o ni kaplagani pinaagi sa mga taong nagdawat og stewardship. Amen. Salamat sa lihok sa Diyos sa Southern Philippines. More than 365 churches na takaron. Buhat ni lihok sa atong Ginoo. Sa tulo sa nga Dios nga miabot na to nga grasya. Dalaygon kay Ginoo maigsoon. Diya sa pagsinati, diya sa amen. Sa iyang kahikayan, milugwa man ang lawas, nga dunay usa ka kahingpitan no other than the New Jerusalem. Karon na ang lawas o ang kaiglesianan, usa na lang yun, katapusan bagong Jerusalem. Pero gipakita sa Ginoo, sa atong MR, o sa atong pagpahimulos, nga karon ang bagong tugon, gipakita ang nagkalalaing grasya. Amen? Gali, ang grasya nga kinabuhi, gali, kung ipaabot pag inato sa baratong pagsusi, bisan Christianity karon dili tinaw unsa ning kaluwasan. Ipasabot di sa week 1 nga ang kaluwasan, ang grasya. Amen? Kinsa ang grasya? Ang tulo sa Diyos nga nahikay. Wa ni makita. Kining kinabuhi nga dayon na sulod mo na ang grasya. By grace you have been saved through faith, not of works that no one should boast. Ang mga tao karon temporary bisan reliyon, magbuhat lang tagmatarong luwas na. Halayo kayo sa grasya. Amen. Salamat ang kasuguan miabot ni Moses. Salamat sa grasya miabot gikan tungod ni Kristo.
Sa diyang si Kristo miabot ang grasya, miabot ang kaluwasan. Medyo na-impress ko sa ministry. Ipiso 1 lang. 1:4 giluwas ta, gipili ta. 1:7 gitubos ta sa anak. Gipili ta sa amahan, gitubos ta sa anak. Sa 13, pag-abot sa Ebanghelyo, the gospel of our salvation, gisilyuhan ta sa Espiritu. Meaning, ang atong kaluwasan sa Diyos ng pagpaambit sa grasya, lihok, buhat sa tulo sa nga Diyos. Hallelujah. Amen? Ganong naluwas na? Tungod sa grasya. Tungod sa grasya na luwas na pinaagi sa pagtuo. Salamat sa pagtuo. Ato po nagyan. Faith is the substantiation of the things hoped for and the conviction of the things are not seen. Gali, dito gipasabot po ang pagtuo si Kristo ra gihapon. Ang grasya si Kristo. Ang pagtuo si Kristo. Dini pakita by grace, Kristo. You have been saved through faith, Kristo gihapon. May son, unsa katinaw ang pagpanayag sa pagpangalagad sa atong panahon. Amen. Now, sa Episo 4, doon ibutang nga ako ipambit, versikulo 7, kitang tanan nagdawat og sukod sa gasa. Amen. Kang Pablo, sa Diyos, kining butang nga economy. Pero pag-abot niya nato, pagkapinialan. Kinibutang bot ako pabugatan. Salamat naman. Bisa di kayo takadipay na ng grace. Na naman kayo ng grace. Amen. Na-regenerate naman ta. Ang ato lang kulang, kinata mutubo ta sa grasya. Sumala ni Pedro. Mutubo sa grasya. Salamat gali sa pulong sa Kapitulo 1. Katinaw kay si Pedro. Ang pulong, gitawag niya ni og binhing di madunot. Ngamoy nag-anak na to pag-usab. Pero human tag-anak pag-usab, ang pulong gatas. Amen. Maglong forta sa gatas sa pulong. That by it you may grow unto salvation. Bisan ang kaluwasan, doon ay pagtubo. O din na-mention po niya ang grasya na ipagtubo. Si Kristo mulapad, umudako diha nato. Sa kasinatian, naara siya sa itong Espiritu, pero salamat, may enlarge siya sa itong kalag. Malauman pa matransforma ang kalag. Amen. Wa na'y paglao mga atong labas, salamat, ilisa na lang. Sa atong atimanon po ning ilisanan. Amen. Para sa pansamantala magamit sa Ginoo. Unang nasalamat ko sa Biblia kumpleto. Kining kinabuhi sa Dios nga atong dawat nga maong grasya. Sumala sa Roma kapitulo 8:2. Kining 8 bersikulo 10, ang atong espiritu, ang posisyon humanta na regenerate kinabuhi. Sa episode 2:5, episode 2:8 ug 9, ang atong espiritu gibuhi. Mas pagtuo. Pero ang Roma mas abante. Kaya ang atong espiritu dili lang gibuhi, kundi kinabuhi. Dahil ang atong kalag, itong may problema sa kalag. Amen. Liso lang si espiritu. Versikulo 6, for the mindset on the flesh are dead, but mindset on the spirit, life and peace. Una sa daghang problema, nagtuo ta ko nga magniwang yugo, pero salamat sa sekreto. Mind nga problematic, iliso sa espiritu. Doon ay kalinaw. Nya inighigda, segundo lang hagok na yun. Muna ang 110 na akong timbang magsoon. Salamat na kapatahi na ko, luwag-luwag. Wala ko'y sininang masibo. Malinaon.
Malinaon. Kasi natin labo kalinaw. Lisos na siya. Sa atong kalag samok. Amen. Pero na kasi Espiritu, di nagi ka magunahunag na Diyos nun bakog na naunsa ko, basta liso lang. Amen. Kaya na diya ang naglatipun o nga grasya. Na diya multiplied grace. Nagsapaw-sapaw nga grasya. Gali, kadunay pulong. Natandugan ako, humanta midawat sa kinabuhi, paabantihon ta sa paghari sa kinabuhi. Pero ang paagi sa paghari sa kinabuhi, pinaagi sa, for us to reign in life by the abundance of grace. Wow. May kay kantaho, no? Kung kulang ta grasya, di ta kahari sa kinabuhi. Di ta kahari sa kasuko, di ta kahari sa tanang mga butang nga angay dagon. Busa salamat ang atong Espiritu ng pag-abante, nag-agad yun sa grasya. Amen. Hallelujah. Atong pagkamatarong, pagkabalaan, nag-agad sa grasya. Atong gugma, nag-agad sa grasya. Hallelujah sa grasya. Amen. So, sa Roma 8:11, kining lawasa, tagaan niya kinabuhi. Ako ang gisure, kaya na may mga tao maayo mga ayong sakit. Abi na kong divine healing na, sa footnote dili dahi. Ang paghatag niya kinabuhi sa may kamatayon natong lawas, pagbuhat di ay sa iyang kabuton. Pagbuhat sa iyang ekonomiya, labi na kining pagpiyal sa Diyos sa iyang economy. Mga itong pagkapinyalan. Megson, aning nga portion, murag di unta ko mutuo, pero mutuo na lang. Atong Ginoo mamagidang grasya. Kining ginuha mo ang tulo sa nga Diyos ng mga amahan anak espiritu. Naana sa itong espiritu. Amen? Sa bisan unsa kunong panginahanglan siya mao. Whatever we need, He is. Kinsa ning siya, mo ni ang grasya. Mo ni grasyang magtubo, mo ni grasyang naglatipunog, mo ni grasyang nagmultiply. Multiplied, nagsapaw-sapaw, no? O kinang gitawag, abundance. Atong i-present sa mga tao, pagpangalagad kining grasya. Ang sulod sa atong pagkapinilan mo ang pagkirat siyang economy. Amen? To make us God in life and nature, but not in the Godhead. Kitang tanan, piniyalan. Suma sa atong outline. Doon ay punto din nga natandog ko, si Pablo, puno gis grasya. Wa niya ila ang grasyang material, of course, di mangyod. Ang grasya, mao manggod ang Ginoo. Kaya mga material, siyado naman na. Pero kung naapoy material nga atong nadawat, hallelujah. Pero umiyon kang salamat sa grasya, Ginoo, nga gwapo kong balay, makaingon kong murag katoliko pa mangyapong ka. Gwapo kong sakinan, salamat sa grasya, Ginoo. Murag, sa barista, nagyapong teka. Labi hata kay Kapulo. Nani, gwapo na yung sakinan. Pero salamat, abante ang atong pagila. Amen. Kini iglesyano tungod sa ato pagsinati, mudala manggod ni ngadto sa iglesyanong kinabuhi. Sa amin sa hidos, pagsinati na individual. Pero mensahe 3, corporate na. Amen. Kaya wa matataw ga sa mahimong tinagsa kunili iniusaman. Ang resulta sa iyang
Stephen asked, great matters sa God sa economy, lawas man ang milugwa sa iyang kahikayan. Naog lawas, mimuro naman ta. Busa sa pakiksagol sa maigsoon, sa asawa, mga anak, mga ansyano, ang uban, mingon tiyalig, ganong kanimay akong asawa. Mingon po tag, ganong Ginoo, gatinarog man kung ganong inani man akong mga anak. Manang ubang mga tao din na ganahan mga anak, ibasig mga anak ulog buliagon. Di mitang ganong Ginoo, kanimay akong kaubang ansyano. Di kita kapamili, Megson. Tanan yarins na sa Ginoo. Ha? Tanan yarins na sa Ginoo. Gali, doon ay sharing, para ni Pablo, dili ang grasya puros maayo. Kay bisan gali, siya na itunok. Nangayo sa sakit. Panyo lang idapat sa imong sakit, ulian na ka. Pero di siya kaayo siyang sakit. Hingangyo siya, ruwa ayuha. Hiingon noon, my grace is sufficient for you. Lord Jesus, Megson, kini nga itong mga problema, kini nga itong mga kalayohon, bisan balatian, bisan sa palibot, salamat, grasya day. Amen. Mudala pa nato sa dugang pagpaymulos sa buried grace. Amen. Pero maayo tayo itong nindot kayong palibot. Kanang malinahon ba? No? Namang kita'y gagiang kagubot, spiritual pandemya, physical pandemya, kuyog-kuyog rabapon. Pero salamat karon mura maghinghugpa na pod. Oh. Di, ana mga adlaw, mutabang din nato sa pag-abante. Kay si Pedro, sa iyahang writings, kuyugan manggiday sa mga kasakitan. Busa kini mga kasakitan maigsoon ato ning kaluha. Amen. Bisa na nga itong pagtubo sa espritong kinabuhi, gikaluhaan nig mga kasakitan. Gali introduction pa niya, mga umalambit sila sa kasakitan ni Kristo. Amen. Ang mga ansyano, yang gidasig, nga isig ka mga ansyano, nga umalambit sa wa pamahuman nga makasakit ni Kristo. Nasayad man ta nga sayang pagtukod na may kaaway. Sayon rabang paguba, sayon lisod ang pag-ayo. Amen? Ang pagtukod. So, pero kinitanan, grasya. Gali, bisan kining atong pagpahimulos sa ministry, nga din, gila na to ang ministros panahon si Watchman ig Witness Lee. Nakaminson yun sila og sekretong mga butang. Kaya na to basa sa Biblia, paminaw sa mga mensahe, basa sa pagtulunan, makita na to ang daghang pananahon. Dili masabtan na to, di lang makita, masabtan. Pero sa pag-apply na, sumas istorya, sa kasinadaan ni Juan, ang iyang pulong sa bakba tamis, pero pag-abot sa tiyan, pait. Busa mingsoon, sayon istorahon. Amen. Pero sinatio na, lingo-lingo na kita. Amen. Di ba, tinawad mingsoon? Muni ang pag-ambit na to sa mahuman nga kasakit ni Kristo. Sa kamatayon sa krus, wa tilabot iyahara. Sa to katubsanan o kaluwasan iyahara. Pero sa pagtukod siyang lawas, ato yung ambitan. Amen. Tungod ni sa lawas. Nga diin, si Pablo, nag-assured na to, nga kita ay mga bahin ni Kristo, doon ay gasa. Suma sa sukod ni Kristo. Pero kining gasaha, magamit ni mo ni sa pag-ilalom sa pag-supply sa grasya. Amen? Ilalom sa pag-supply sa grasya. Sama ni Pablo, kung tanaw ng iyahang mga accomplishment, ang mga pinayagyang nakita, mulid ni niya sa garbo. Amen? Busa gitagaan siyang tunok nga muayo sa iyahang espiritanong balatian.
Busa gitawag gyapon ni og grasya. Amen? No matter how excellent ka, maayo ang imong dagan sa kinabuhi, pero ang Ginoo nag-atang na pudaan og grasya. Nasayon man gid siyang madaot po ka kung permanente lang ang daigon. Amen, Nagson? Tingali doon ay mga adlaw sa itong kinabuhi, nga welcome kay tas magsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Ipangita kay ka. Mabot ang adlaw nga murag lisod na kalamanuhon. Kung sabay inyong una-una magsoon kung moabot na na. Mingon man ti ka, gibiyaan naman ti tas Ginoo ni. Amen. Pero salamat, ngawa mahuman niyang buhat. Nagpadayon siyang naggrasya na to. Tanan na to nga kahimuan, kinalan mapailalom sa grasya. Si Pablo, ang iyang kabayan, super. Pero peligro man, busa na ay gihatag nga grasya. Paglimit, no, diha sa lawas. Salamat sa paglimit sa Ginoo sa lawas. Amen. Dili na ito ng panahon dahi gunta. Di ba panahon dahi nga ituboy ka. Doon ay mga adlaw, ibagsak ka. Amen. Samang Pablo sa nag-away silang Bernabe, hindi man dito maayong istorya. Kanya na-record na ba ilang away? Pastilan. Nga nung nag-away, nga buutan na kay Pablo, nga nung labing minus, nangadaot magito lang naong dua. Pero salamat na appeal gyapon sa divine record. Nabisan di ay kita, hulog naman God ang tao na di nailalom sa plano sa Diyos. So, ang punto, kitang tanan mga pinialan. Kung sa igipiyal ni mos Ginoo, kinalanta magmatinumanon. Belam ta sa iyang grasya. Naay nasulti nga, kung mo bisita kuno tag-igsuon, sa dihang naalalom ta nining naglatipon o grasya, muabot po ang grasya. Megson, sa dihang maabot ba ko ninyo, hingabot bang grasya o ako hingabot? Amen? Gali mahimo kang grasya. Megson na ako ipabukat nyo ani. Sa unang Corinto City, doon ay usa ka bersikulo diha nga ang mga translators Biblia, sukad ang Biblia gi-translate sa kadaghang panahon ug lengguwahe. Kada attempt yun sa mga translator, kining bersikulo ay i-omit yun ta nila. Insya ako wala ko'y opinyon. Gikas Ginoo. Pero na ako'y opinyon. Pastilan bisan opinyon ni Pablo na apil sa Biblia. Unya di ay, kato di ay mo'y highest spirituality ni Pablo. Mudawat ka mo og akong opinyon i-appeal sa Biblia. Kung makabasa mo, may klarohon lang gini, walaon lang gini. Pero daghan ko nung ni-attempt. Pero tungod ko sa sovereignty sa Diyos. Kaya kung kuhaon ko na, dili na mapamatud-an ang habog na plano sa Diyos sa tao. Amen? Nga maabot na ang adlaw, bisan imong opinyon na sa Diyos. Busa, kung may iyong grasya, nagpahimulos sa sabay grace, maabot ang adlaw, nga bisan ikaw, maabot sa migsoon, mabati nila nga grasya. Dili na pagpuli sa itong Ginoo, tungkol kini sa pagsagol nato sa Diyos. Sama sa pag-ingon, we are God in life and nature, but not in the Godhead. Amen. Fully siya ma-express. Muna nga, ang makatandog, karon ang grasya atong pemuslan, medyo tago ni kay pila rami na kahibalo. Pero doon ay gisulti, sa gisulti na sa mga mumulong.
Sa sunod nga panahon, i-display na kining grasya. Muna kayo ko, na may komplenda ng mga tinunan, Ginoo nga naman kung kami, imo mang sultihan, pero nagay dili, kauban na mo, magsambingay man ka. Ingon ang Ginoo, kanila wa gitugot ang pagkasayod, pero alang ninyo gitugot. Salamat Mengson sa pahuli. Alang sa pahuli, nga naata gitugot. Gitugot ang pagkahibalo sa grasya. Gialaw ang papahimulo sa grasya. Busa sa tumoy, maghari ta sa grasya. Kung gamay ra atong pagpahimulos, no way for us to reign in life. Sumuna kay paminawon ang pulong si Kristo kinabuhi. Kinabuhi. Yes, no doubt. Na nila kang lalis. Pero lagmit, giulat gid sa Ginoo, nga moabot gid ang tumoy, nga kitang tanan makahari sa grasya. Pero unsa ning grasya ha? Abundan nga grasya. Busa, lahi ang pagkasayod, pagkakita, lahi ang pagkasayod, o lahi po ang pagsinati. Salamat sa panahon sa grasya. Of course, sa tibok kalibutan karon panahon man sa grasya. Sa sunod o katapusang kapanahonan, kay eternity naman human. Sa millennium, kini nga grasya i-display. Amen. Publicly. Makaingon nito mga tahanan, naunsaon man pod kay, wa man gitugot ninyo. May son atong tanaw atong naong, ayaw gid ipagamay. Basta na akas pahuli, gitugot nimo. Amen. Dili ililong. Pero sige lang, doon na rin panahon nga i-display ni. Munang sa una, doon na may uso nga mutigom magkumpos mi og awit sa bersikulo. O sa una kay wa mo kay mga pagtulunan busa may nalangbod. Muna ang Roma 8, ako ang gikuhaan ni o kanta. 18, giisip ko nga tanang pag-antos nining panahon na karon, dili ikatandi sa himaya. Anisgotan po sa itong madisplay ang glory sa grasya. Dili kuno ikatandi sa himaya nga ikapadayag raon niya nato. Kaya ang tibuok kabuhatan, mahinamon nga nagpaabot sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Muni ang panahon sa pulog sonship, pagkainana. Ang tumoy sa atong pagkinabuhi, matuman ka ng Roma 1 City. 1 City. Kining i-display na sa Ginoo. Amen. Sa panahon sa kingdom, magdawat naman ta og lawas nga di na manunuton. Amen? Mao ang kumpletong kalawasan sa Dios. Nga diin maghari ta uban niya. Diha, dito ko ratandog ka ng tibok kabuhatan. Bisan day kining mga tanom, bisan kining mga mananap, nag-agulo sa panahon karon tungod sa sala. Tungod kay naiyawa. Gikan sa Genesis 3 hantud karon. Kining bagyo tanan, kining kalisdanan, kining tanan. Hayop, mananap, tanom. Basta tanan nga ilanom sa kabuhatan sa Dios. Ang Biblia na ingon nag-agulo, groaning. Pero one day, sa dihang i-manifest na ang mga anak sa Diyos. Hallelujah. Amen. Makayon ko grabe nga pag-welcome. Karon, bago man tanay presidente, daghan kayong nag-congratulate.
Anang adlaw, bisan pa ang mga way buot, mag-congratulate na to. Amen. Kay kanang adlaw, ilang gikahinaman. Amen. Ilang gikahinaman nga maghari na sa kinabuhi. Magila kinahari na sa grasya. Amen. Ang tibuok kabuhatan, mawal na ang pag-agulo o nga na sa kalipay. Tungod kay ang mga sa Diyos miabot yun sa punto sa paghari sa kinabuhi. Ang dili kahari karon sa kinabuhi, digid kahari sa Millennial Kingdom. Amen. So, bantayan ginato Mason, di na question nga naa nato ang kinabuhi. Di na question nga siya ang grasya para nato. Di na question nga siya nahikay para nato. Amen. Kung di na question nga siya ang tanan para nato. Bisan gali sa positibong negatibong butang, grasya gina para nato. Napay word in he. Lahi man kuno ang pagpasalamat o kining pagdahi. Amen. Magpasalamat ka kay namay nangabuhat ang Diyos diyan nimo. Pero mga pagdahi, unsa may bot pasabot. Bisan wa kay nadawat. Magdahi ka sa Dios. Amen. Amen. Bisan wa ka kauyon. Dahi gyapon. Munang ingon ito, always rejoice. Unceasingly pray. In everything give thanks. For this is the will of God for you. Pero migsoon, may tabo ka na, gingon dito, kung di ka mapuno sa Espiritu, di gina mahitabo. Kung di ka mapuno sa grasya, di gina mahitabo. Amen. Ang katurang na grasyahan, mi pahimulo sa grasya, maura gid ang makahimo sa mga umbutang. Magpasalamat ta sa good times, magpasalamat ta sa bad times. Magpasalamat ta sa good things, magpasalamat po ta sa bad things. Muna kung mabasa ka sa footnote, makaingon ka, Oh Lord, Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Doon ako na sa kayang people nga kusugid mo singgit og praise the Lord. Nya ulit itong tiguang, ingon ko no, praise the Lord, brother. Isa, for what? What mo ka-explain ng yung people? Usay, na dito mga slogans nga takasabot, di po takatubag. Na ang nangutana po, gagi ulit, wa po kasabot. Nga nung mag-praise the Lord man ta. Nga nung mingon siya, for what? So, ang nagtawag, o wag ganahin mo tawag. Amen. Puro suwa kasabot, musa pasibol maglalis. Pero salamat kita, Megson. Magpasalamat kita sa Ginoo. Magdahig ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo puno sa iyahang grasya. O sa bagong Jerusalem, ganiha, 12 silang namulong. Ika-13 ka, brad. Ka na din yun, no? Nya, naparabay tipik sa tinapay. Size lang ko. Well, ako in certain, mone, kay 12 man ganiha, matingala mo nga nung bagong Jerusalem, na 12 kangalan sa pultahan. Napoy 12 kangalan sa mga batong layer of stone. Ang 12 sa pultahan ngalan sa 12 kabanay. Amen? O ang 12 pod ngalan sa 12 ka apostoles. Mo mangali kay namatyag ko sa giilisan yun kay 12 man. Pero ang pangutana si Pablo, ikapilaman. Wagi 13 Megson. Wagi 14. Pero matingala ka, nagpadayon man ang kaiglesiyanan. Nagpadayon man ang mga pinadala o senduan. Salamat sa katinawan sa ministry. Ako lang ng gamay palusot. Ang 12 nagulagway ni sa daan og bag-ong tugon nga mga magtotoo.
nga di ay kitang tanan magkita ra sa bagong Jerusalem. Nagwala ang ministry dito kasabot na. Mukumblin ika, time sa Ginoo ika-13 po ko. Salamat sa doon ang 12 kaniha. Napatinaw ang grasya sa Diyos sa iyang pamatigayon. O salamat ang pamatayan sa Diyos, tinampod o gali samtang nagpadayon ta sa pagpangalagad sa mission as steward. No? Kay sa Diyos kini pamatigayon, pero pag-abot na to kini pagkapiniyalan. Busa masakpan na ta nga mga piniyalan. Amen? Busa ka na atong gasa. As parting word, Episo 2:7 na atay grasa sumala sa sukod ni Kristo. Pero tingala ka sa 9, doon na lay Psalm. Sa verse 7, all of us, apilas Pablo. Pero sa versikulo 9, Psalm, apostle. Psalm, prophet. Psalm, teachers. Then, shepherd teachers. For what? For the perfecting of the saints. Magsoon kinanta may lalom sa perfecting sa ministry. Kung wala ang ministry, dili ta mo abot sa versikulo 16. Abi nato, ang maginasahan mo'y mugtukod sa lawas ni Kristo. Sama ning Psalm, pipila. Pero mubalik di ita sa versikulo 7. Kung moabot ka sa versikulo 16. Pero doon ay awareness sa versikulo 14-15 nga di ita mga bata nga tuya-tuyaon lang sa hangin sa pagtulunan. Dapat moabot ta sa 13 sa maturity sa kinabuhi. Kanang growth, mo-grow ta sa grasya. Amen? Until we all arrive. Meaning, a Christian life is a life of journey nga doon na kita abuton certain destination of maturity. O kinsa ni mga matured na as 16, out from home, all the body being joined together of the rich supply. Amen? Then, kinidaing rich supply mo di ang mga ginasahan sa lawas. Ang lawas nagdawat. Amen? Pero ang hitabo, ingon siya, unto the operation in the measure of each one part. May tabo, causes the growth of the body unto building up of itself in love. So magsoon ka na itong gasa, may lalo munta sa perfecting work of the ministry, then surely magamit ta sa pagkapinailan sa Ginoo sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Nga ang kahingpitan, no other than the New Jerusalem. O kitang tanan karon ilalom nining perfecting ministry.